Maganda yung ating sharing. Kanina gusto ko rin talagang sumali. Kaya pero nakikita ko dapat mas mag-enjoy talaga yung mga kapatid. Ngayong gabi, gusto kong mag-share sa inyo na tungkol sa Israel. At the same time, meron ding significance sa atin bilang bride. Ang Hosea chapter 6. So, pwede niyo ako samahan. Punta tayo sa Old Testament. At buksan natin ang Hosea chapter 6. Ito po ay propesiya sa Israel. Nangyari ito ay natupad ng panahong dumating ang bagong tipan sa kalagayan po ng ating Panginoon Kristo. At binabanggit po dito sa verse na ito na 2 days. Ganito po ang sabi sa Hosea chapter 6. Come and let us return unto the Lord, for He hath turned, and He will heal us, and He hath smitten, and He will bind us up. Sa verse 2, ito yung Hosea 6:2 about 2 days. After 2 days will He revive us. In the third day, He will raise us up. He will raise us up, and we shall live in His sight. So, ito pong Hosea chapter 6, verse 2, verse 1 and 2. Ito po ay propesiya sa mga Hudyo para sa mga remnant in the last days. Okay, para sa mga Israelitas yan, mga kapatid, in the last days. Okay, now dito sa verse 1, may salita na let us return. Kung ginamit ni Hosea na sila ay inuutosang bumalik sa dati nilang kalagayan sa Panginoon, ibig sabihin, dumating ang panahon na sila'y nahiwalay sa Diyos. Meron pong mababanggit tayo, may mababasa tayo na nabanggit kanina sa verse 1, the word smitten. Yung salitang smitten, ibig sabihin, sa Tagalog, ano pong sa Tagalog ng smitten? Sinaktan. O sila ay pinalo, pinampas. Ano? Ngayon, kung pag-usapan natin yung paghampas ng Diyos sa kanila, yung pagpalo ng Diyos sa kanila na naging dahilan ng pagkaliwalay nila sa Panginoon. At sinabi sa hula na ang paghiwalay nila sa Panginoon ay umabot ng 2 araw. Sa prophecy ng Bible, ang isang araw sa Panginoon is 1,000 years. 1,000 years. So, 2 araw ito. Ito ay 2,000 taon. 2 days. So, sabi sa verse 2, after 2 days, will He revive us. Sa verse 1, ang sanhi ng kanilang pagbabalik sa Panginoon pagkalipas ng 2 araw ay dahil sila'y hinampas ng Panginoon. Pinalo sila ng Diyos. At sila ay nawalay ng 2,000 taon. Now, kung babalikan natin ang verse 1, at kukunin natin ang katuparan ng after 2 days. Kung susumahin natin ito, mga kapatid, in other words, hahanapin natin ang pinagsimulan ng smitten. Kailan kaya ang Israel nagsimulang malayo sa Panginoon? Parang isang tanong, ano? Kung atin pong siguro alamin, wala na pong iba na sila'y nahiwalay sa Diyos sa panahon ng ating Panginoon Kristo. Meron pang tayong option na sila ay nag-diaspora in 70 AD by under General Titus. O meron pang isang Hudyo
sa panahon ni Bar Kokhba. Yun ang sinabi ni Brother Francis. Okay, kung sa panahon, ilalagay natin ang pagkahiwalay ng Israel sa Panginoon, it's 70 AD. Ibig sabihin, wala pang 2,000 taon mula ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Okay? Ang timeline po na binabanggit natin dito sa Hosea 6 ay kalagayan po ng pagbabalik ng Israel. This is not in Gentiles. Ang binabasa po natin ay patungkol sa Israel. This is about the remnant of Judah. Yung pagbalik nila sa kanilang kalagayan sa Panginoon. Now, kung sisilipin natin kailan kaya talaga ito nagsimula yung smitten. Pwedeng sabihin natin na nung sa panahon na si Jesus Christ ay nagmi-ministry. And then sa time na siya po ay hinatulan sa harap ni Pontius Pilate, sinabi po doon ng mga tao, crucify him. Let this man of his own blood be upon us. Isa yan sa mga naging dahilan ng pagsugat ng Panginoon o pagpalo ng Diyos sa kanila. Pero ang tanong, yung timeline ng kanilang, kung kailan nagsimula ang 2 days, it might be sa crucifixion na ni Christ. At sa panahon ng mga apostol, ay nagsimulang mangaral. Nang sila'y mangaral, ang mga Israelita sa panahon na yun ay tumanggila sa aral ng Ebanghelyo ni Cristo. I believe na ang simula ng timeline ng paglayo nila sa Panginoon ay sa kalagayang pagtanggi nila sa Ebanghelyo ni Cristo. That was 33 AD. After the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, doon sa panahon ng pangangaral ng mga apostol, ng mga Israel ay tumanggi na sa aral ng ating Panginoon Kristo. I believe that's the beginning of the smitten. Resulta na lamang po yung nangyaring 70 AD under by General Titus ng kanilang pagtanggi sa ating Panginoon to our Lord Jesus Christ as their kinsman redeemer. Siguro, ito ang aking nakikita na tatanaw dito mga kapatid. Ulitin ko. After 2 days, will He revive us? Now, yung 2 araw na ito mga kapatid, ito po ang panahon ng mga kahintilan. Kung ilalagay ko po dito ang timeline, this is a 2 days, 33 and a half. And then, ito pong 7 church ages. 1, 2. Okay, this is Hosea 6, verse 2. Yung smitten, at saka yung after 2 days. Sa 2 Peter chapter 3, verse 8, binabanggit po doon yung isang araw, 1,000 taon, 1,000 years is one day in the Lord. So, yung 2 days ay dispensation ng panahon ng hintil. Yan din ang binanggit sa Revelation chapter 1, verse 19 and 20, na meron pong 7 stars. And the 7 candlesticks. Ito po yun mga kapatid, 7 candlesticks. Yan po yung 2 days. The 7 stars and the 7 candlesticks are the mystery
mystery of God. Iwaga po yun. Now, ito po yung timeline. Nag-start ang 2 days ng 33 and a half AD when Jesus Christ was crucified, death, burial, and resurrection. Kumain lang sila ng kaunting panahon sa panahon ng mga apostol. Dahil pinangaral nila ang Ebanghelyo ni Cristo at sila'y pinatay. And the last, the apostles to the Gentiles. Si Apostle Paul ay nangaral sa Israel. Kaya sabi ni Pablo, nanalangin siya para sa kanyang kababayang Hudyo na sila'y maligtas. Okay? Ibig sabihin, majority ng panahon nangaral si Pablo para sa Israel. Tinanggihan na siya ng mga Israelita. So that is the fulfillment of the smithing. Yung pagkahiwalay nila sa Diyos. At sa verse 1, sinabi na ng prophecy, let us come and let us return. Pinababalik sila. Siyempre, bago sila makabalik, kailangan munang i-consume ang prophecy ng after 2 days. So, sa loob ng 2 days, doon sila nasugatan ngayon. Sa panahon ng mga hintil. Hindi lang sila basta sugat sa panahon ng hintil. Patay sila dyan, tulog sila. Sa panahon ng mga kahintilan. Okay. Unahin kong paliwanag ang hintil. Sabi ko kanina, anong significance natin sa atin ng Hosea 6:2? Meron. Tayo rin, mga kapatid, ay naghihintay ng revival ng Israel. Tama? Amen. Tandaan po natin, bilang bride ng Panginoon, pag wala kang expectation about Israel tungkol sa kanilang revival, hindi tayo bahagi ng bride. Kaya kahit tayo nagbabasa ng propesya para sa kanila, sapagkat sila po ang ating time clock. Sila po ang ating God's timepiece, ang Israel. Now, bakit ko nilabas ang 7 stars at 7 candlesticks? Ito ang palatandaan na pag nakita mo ang 7 stars and the 7 candlesticks in the form of the mystery, kailangan malaman mo kung kailan nagsimula at natapos ang propesya ng 7 bituin sa 7 iglesia para palatandaan mong ikaw ay nasa panahon ng pag-aabang ng pag-revive ng Israel. Okay. Talata ng Revelation chapter 1 verse 19, basahin nyo. Verse 20. Sinabi sa verse 19, may binabanggit doon na here and after. Salitang here and after. But, okay. Sabi sa verse 19, pakibasa lang sa likod. Write the things which thou hast seen, and the things which are. Write the and things. the things which shall be here. Write the things which thou see and hear after. Okay. Sulat mo ang mga bagay na yon. Kaya, pagdating sa verse 20, sinulat niya ni John. Ano yung nakita ni John? Verse 20. The mystery of the 7 stars which thou sawest in my right hand, and the 7 golden candlesticks, the 7 stars, are the angels of the 7 churches. And the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Okay. Yung mystery na binabanggit sa verse 20, ang mystery ng 7 bituin. Binanggit dyan mismo, ito ay isang timeline para sa ating mga hintil. Hindi yan para sa Israel. Para sa hintil yan. Pati ang 7 kandelero. Okay? Yan ang sinabi doon sa Revelation chapter 1 verse 19. It's related doon sa Hosea chapter 6 verse 2, which is 2 days. Now, i-continue natin. Sinabi dyan, mystery. That is singular, mystery. Mystery singular. Hindi sinabing mysteries. Sinabi doon, kailangan makilala natin kung sino yung 7 bituin at ano yung 7 iglesia. Now, if you read in Revelation chapter 10, pinakita yung 7 thunders.
These 7 stars are 7 thunders. Sinabi rin doon, nang makita ni John, sabi sa kanya, isulat mo. Nang isusulat ni John, ang nakita niyang mensahe o tinig ng 7 kulong, he was about to write. Tama? Pero ginawa lang siya because of the voice of the authorization. Sino yung voice of the authorization? Galing sa langit yun, di sa lupa. Yun ang Diyos. Narinig ni John. Susulat ko sana. Pero narinig kong tinig sa langit, ginawa na ako magsulat. Bakit? Because John was not the authorized to reveal these 2 days. These 7 stars. Hindi siya authorized. Now, who is the authorized to reveal these 2 days? Para sa hindi. It's Revelation chapter 10 verse 7. Nasaan tibay? When the voice of the 7th angel, when he shall begin to sound, meaning to say, ituturo niya kung sino itong misteryo ng 7 bituin, ano itong 7 iglesia ito. When he shall begin to sound, the mystery, singular, Revelation 1:19 and 20. This mystery should be Finished. okay, that's future. Yung should, that is emphatic word sa grammar. Nagagalang natin yung grammar ngayon. Should is the emphatic word. Hallelujah. It means it is a future tense. Pero nagsimula na yun. Yung days, pero future tense ang ending. Now, pasok na tayo dahil hiningi sa akin ng 10 minutes references. Kailangan revival. Kung nakita mo na ang 7 bituin, nakita mo na ang 7 church ages, kung ikaw ay bride, nakita mo pa na ang panahon nito. Tapos na sa iyo ang hiwagang yan. Tapos ka na sa 2 days sa understanding. Pero ang panahon, sabi ko nga, should be, that's the emphatic word, nagpapatuloy pa ang panahon ng 2000. Pero in the form of mystery, wala nang hiwaga sa iyo kung ikaw ay bride. Ngayon, ang inaabangan natin ngayon bilang bride, na alam na natin yung 2 araw. Kailan sa panahon ng Israel, sila marirevive. Meaning to say, Israel, pinababalik sila sa kanilang lupang pangako. When is the time that the fulfillment of Hosea 6:1 come and let us return by basahin niyo muna ang Romans 11 verse 25. Romans 11 verse 25. Verse 25 is 2 days. Of Israel until the fullness of the Gentile must be completed. So, ang Romans 11:25, nang sila ay na-blind, yun ang panahon ng 2 araw, and that is method of the Jew. Blind sila. Hindi sila nakakakita. Now, kailan ang revival? Kailan ang pagbukas nila? Pagtapos ng 2 araw. Paano sila makakabalik? Romans 11 verse 26. Basa. And so all Pakinggan niyo mabuti kung sa inyo Bible niyo. And so all Israel shall be saved, as it is written, there shall come out of Zion the deliverer, and shall be turned away ungodliness from. So, isinara ng Diyos ang Israel sa panahon ng timeline na ito. From here to 33 AD, isinara sila ng Diyos. Na-blind sila, dadaan ang 2 araw. Praise God. Pero, pinababalik sila sa Jerusalem, kailan? After the 2 days. Kailan ang revive nila? Romans 11 verse 25, yan ang 2 days. Kailan ang revive nila? It's Romans 11 verse 26. Pagtapos ng 2 days, in verse 26, saka pa lang sila mabubuksan, saka pa lang sila muling maliligtas. Kailan ang panahon ng revive? Sa panahon ng pag-angat natin sa rapture, paglitaw ng 2 prophet ministry at kakainin nila ang 70 linggo ni Daniel. So, ang Hosea chapter 6 verse 2, yung revive ng Israel ay sa loob ng 70th week of Daniel. 7 years tribulation. 1 week. That is 1 week left. Amen. Dito papasok yung mga kapatid. Dito sila marirevive.
Now, kailan ang tatlong araw? Kailan sila tatayo? Hosea chapter 6, on the third day, He will. Kailan? That is millennium. Sa panahon na umangat ang bride, sa panahon pinatay ang dalawang propeta kasama sa 7 years sa loob, nang makumpleto at pinagpapatay pa yung mga Hudyo rito, that is tribulation saints. Patay ang mga tribulation saints at the end of the tribulation. Pero yung bride na inakyat ni Kristo at saka yung Hudyo ng dalawang propeta ay kasamang bababa at the end of the tribulation. Sabay, ang mga remnant Jew ay tatayo on the day of resurrection. Tatayo sila sa araw ng resurrection at yung mga Hudyo na buhay dito na tatawid papuntang millennium, papuntang ikatlong araw, they will raise it up. Kailan? Panahon ng... Okay. So, hindi pa nangyayari na sila ay nare-revive ngayon. Ang turo ni Brother Jackson, nakikilala niyo si Brother Jackson. Sino nakakaalala sa inyo na ang 2 days, ang end ng 2 days ni Brother Jackson sa Gentiles? 2004. Talaga nagsasalit si Brother Eric, tatandaan niyo. That is 2000. Tinanong natin kay John eh. Maski rin pastor ako, nananatili ako kay Jackson kahit mali siya. James Allen, turo na ngayon na ikatlong araw na. Sa turo ni James Allen yun. Kaya, magbasa kayo mga kapatid ng contender, yung mga level 1 na kapatid natin, makipag-sharing kayo sa kanila. Magandang makasharing niyo sila. So, my point mga kapatid, maghihintay sila ng revival ng Israel, matatapos ang kanilang meeting after 2 days, sa panahon ng tribulation period, by the two prophet ministry. Doon pa lang sila i-revive, doon pa lang sila i-save. So, marami bang gusto sabihin dito, kaya lang hiningi ni Wife Vanis yung remaining time.